Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto na, parang nakikita na po, mga kabida, na isang political analyst po, ang mangyayari po sa 2028 presidential elections po, mga kabida. O saan po, hinimok po niya ito kung anti-Duterte forces po, na magsanib puwersa na. Otherwise, pupulutin po sila, sa kangkungan po, mga kabida, Siguradong matatalo po sila ni Vice President Sara Duterte. Ayon. Eto, babasahin ko lang po. Ito kong article po ng Ambalita ngayon, mga kabida. Ang sabi po dito, mga anti-Duterte talo kung hindi sila magsasanib puwersa. Okta fellow Ranjit Rai. Ayan. Nagbabala si Okta Research fellow Professor Ranjit Rai na kung hindi magkaisa ang mga kritiko ng mga Duterte, tiyak na matatalo sila sa halalang 2028. Ayon. The anti-Duterte forces, if they don't unite, they're going to lose. That's it. That's simple. Kung hindi sila magkaisa, ang mga anti-Duterte forces, siguradong matatalo sila. Ganun kasimple. Ayon kay Rai, malinaw na may malaking kalamangan ang kampo ng Duterte dahil sa matibay at organisadong political machinery na napatunayan na sa mga nagdaang eleksyon. Dagdag pa niya, nagsisimula ng magkonsolida ang Duterte camp bilang paghahanda sa 2028 habang hati pa rin ang hanay ng oposisyon. Ayon. So, malinaw po dun sa kanya kung sinabi po, na-foresee na po ni Professor Ranjit Rai po, mga kabida, ang posibilidad, na kung hindi raw magkakaisa itong anti-Duterte forces po, sigurado pong pupulutin po sila, mga kabida, sa kangkungan po, ni Vice President Sara Duterte, siguro, ramdam po ni Professor Rai po ang kahandaan po, mga kabida, nitong kampo po ni Vice President Sara Duterte para po sa 2028 presidential election po. Malinaw naman po kung ang election po, mga kabida, ngayon, sigurado kung si Vice President Sara Duterte po ang magiging Pangulo po ng Pilipinas, mga kabida. At kahit po gaano ho katindi yung banat sa kanya po, mga kabida, intriga laban ho sa kanya, pero still standing pa rin, Okay? Matibay pa rin. Ito kung si Vice President Sara Duterte. Kaya mahihirapan talaga sila. Ito kung anti-Duterte forces po, mga kabida. Okay? Isali na lang po natin. Ito kung kampo po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po. Dito ho kay Vice President Sara Duterte po, mga kabida. Okay? Tama po si Professor Rai. Okay? Kailangan ho magkaisa ito kung anti-Duterte forces. Kailangan magsanib puwersa na po ito kung Pinklawan, okay? Loyalista po ng mga Marcoses, mga kabida, Makabayan Bloc, at ilan pang mga galit ho sa mga Duterte, pati na rin ang simbahang Katoliko po, mga kabida. Okay? So, dapat magsanib puwersa po sila kung ayaw ho nilang pulutin po sila sa kangkungan po, sa 2028 presidential elections. Ang problema lang kasi, mga kabida, sa kanila, wala ho silang matibay po na pwede hong ilaban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Kung pagpipilian po natin, Senator Raffy Tulfo, kasi yun yung maugong po ngayon, na personalidad na posible hong may kakayahang kalabanin po, si Vice President Sara Duterte, po, mga kabida, sino pa? Risa Hontiveros, malabo po yun, para sa akin. Okay? Meron pa pong ilan pong mga personalidad na posible hong itapat po nila, kay Vice President Sara Duterte, mga kabida. Pero kung ihanay po natin yun, malayo ho sa kartada po, mga kabida. Okay? So, sa madaling salita po, sa hanay po ng mga anti-Duterte forces po, wala hong malinaw. Wala hong mabigat po, na pwede hong itapat po nila kay VP Sara po, mga kabida. Po. Okay? Actually, tatlo lang po yan, mga kabida, na posible hong
maudlot po yung pagiging Pangulo po ni Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Unang-una po, yung plano ho nilang i-impeach po ang Vice Presidente, ano? Okay? Kung magtatagumpay po yan, malinaw po na hindi na pumaring tumakbo, ano? Ito hong si Vice President Sara Duterte kasi ho, ang pinaka-ultimate po na penalty po dyan, ano? Mga kabida, is perpetual disqualification, ano? To hold public office, di ba? Okay? Hindi na po pwedeng tumakbo kahit anong posisyon po sa gobyerno. Ito hong si Vice President Sara Duterte kung matutuloy po yung impeachment po, ano, mga kabida. Kung makukonvict po yan, dyan po sa Senado, ano po. Okay? Non-appealable po yan, ano? Yung impeachment. Hindi na po pwedeng i-appeal. Okay? At saka hindi na rin pwedeng i-appeal yan sa Korte Suprema. Wala hong jurisdiction dyan ang Korte Suprema patungkol po dyan, ano? Mga kabida. Pangalawa po, okay? Yung sinasabi ho nilang posibleng arestuhin daw, ano, ng International Criminal Court. Ito hong si Vice President Sara Duterte dahil ho sa kanyang involvement doon ho sa sinasabi ho nilang extrajudicial killing, ano, sa Davao City nung siya pa ay mayor pa po, ano, ng Davao City po, ano, mga kabida. Malabo po yun para sa akin, ano. Okay, hindi po yun magtatagumpay po, ano, mga kabida. Kaya sa latest po na mga personalities na pwede hong arestuhin po ng ICC, ano, na pwede ho silang maglabas po ng warrant of arrest, wala ho doon ang pangalan po ni Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Kasi wala hong matibay na ebidensya po, ano, na si Vice President Sara Duterte, nung time na yon na alkalde pa po, ano, ng Davao City, siya yung nasa likod po ng extrajudicial killings. At saka hindi naman po extrajudicial killings po yun, ano, mga kabida. Legitimate police operations yun, ano, yung mga nangyaring patayan po. Okay? Inkwentro po yun sa pagitan po ng police at ng mga drug personality po sa Davao City, mga kabida, ano. Pilit lang talaga nilang ikakabit yun, ano, na extrajudicial killings po yun, ano, mga kabida. Katulad na lang po sa nangyari ho sa war on drugs, ano, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po, mga kabida. Diba? So malabo po yun, yung senaryo na maglabas po ng warrant of arrest, ito kong ICC. Okay? Pero isa yun sa mga posibleng dahilan para maunlot, ano, ang pagiging Pangulo po ni VP Sara, mga kabida. At itong pinakamitindi po, ano, pangatlo, kung patayin po ito kong si Vice President Sara Duterte, ano, mga kabida. Yun yung pinakamatindi. Talagang wala na po talagang pag-asa po na maging Pangulo po si VP Sara. Pero para sa akin po, mahihirapan po sila, no, mga kabida. Okay? Mahihirapan po silang gawin yan. Pero yun talagang posible, ano? Kung hindi po nila kaya kong kunin si VP Sara dun po sa legal na paraan po, ano, mga kabida, posibleng they will resort, ano, into illegal means. Okay? Yun yung dapat paghahandaan po, ano, ng kampo po ni Vice President Sara Duterte, ano po, mga kabida. Okay? So yun lang po yung mga posibilidad, ano, para lang po maudlot itong pagtakbo po, mga kabida, at pagiging Pangulo po ni Vice President Sara Duterte, ano, sa 2028 presidential elections po, ano. Okay? Other than those things, wala na po. Okay? Sabi nga ng ilang mga eksperto, mga political analyst po, ito hong pagiging Pangulo daw ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, inevitable na raw, ano? Wala na hong pwedeng pumigil ho dito, ano po, no? Kasi kung tutuusin po, ano, kung titingnan lang po natin yung mga personalities po diyan po sa anti-Duterte forces, wala hong matibay po, ano, na pwede ho nilang itapat sa Vice Presidente po, mga kabida. Okay? Name these personalities. Rafi Tulfo, okay, Riza Ontiveros, ano, Bam Aquino. Sino pa? Isali na lang po natin. Ito kung si dating PNP Chief Nicolas Torre III. Okay? Wala na talaga. Wala ho silang formidable personality po na pwede ho nilang itapat po, ano, mga kabida,
kay Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections. Kahit pa sabihin po ni Professor Ranjit Rai, mga kabida, na magsanib puwersa itong anti-Duterte forces, okay, hindi po sila mananalo ho kay Vice President Sara Duterte. Malinaw po yan. Okay? Gaya ng sinabi ko po, ayon po sa ilang mga political analysts po, mga kabida, na yung pagiging presidente po ni Vice President Sara Duterte, inevitable na po yun. Okay? Wala na pong pwedeng humadlang po, mga kabida. Nakaukit na po yan, mga kabida, sa kapalaran po ni Vice President Sara Duterte na magiging presidente po ng Pilipinas. Unless, yung mga senaryong sinabi ko po, okay? Impeachment, pangalawa, yung arrest warrant laban ho sa kanya mula sa ICC, at yung pangatlo po, pinakamatindi, kung papatayin po ito hong si Vice President Sara Duterte. And maliban po doon ho, sa mga senaryong yon, mga kabida, wala na pong makakapigil po kay Vice President Sara Duterte na magiging Pangulo po ng Pilipinas come 2028 po. Okay? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.